So meron tayong gagawin na Suzuki SkyDrive mga katropa, at ang problema ng motor ni boss, kapag sa kickstart madaling paandarin, pero sa push button mahirap paandarin. Kahit malakas yung battery, malakas yung starter motor, ayaw umandar sa push button, pero kapag sa kickstart umaandar yung kanyang motor. Yung motor ni boss mga katropa, bago dalhin sa atin, pinagawa niya na sa ibang mekaniko ito, at ang ginawa nila, nilinis yung karburador kasi baka karburador lang daw yung problema, pero ganun pa rin, ayaw pa rin umandar sa push button at sa kickstart pa rin siya umaandar. So ang sumunod nilang ginawa, nilinis yung air cleaner, tinignan yung timing ng makina, yung tune-up niya kung mahigpit ba o hindi, yung kanyang intake exhaust, yung timing ng cam, yung timing mark kung nasa tamang tapat ba, okay naman lahat, pati yung tune-up niya okay naman, air cleaner niya okay naman, pati yung kanyang spark plug pinalitan ng bago, chinek nila yung kuryente na galing ng ignition coil, wala naman daw problema yung kanyang kuryente. So halos lahat nagawa na ng mekaniko, pero hindi pa rin tumino at hindi pa rin nila nadali yung problema ng motor ni boss kung bakit umaandar lang sa kick at hindi umaandar sa push button. So ang last option ng mekaniko mga katropa, ipapatawas na lang ito sa mga albularyo, baka sakaling umalis yung mga sasamang elemento. So testingin natin mga katropa yung motor ni boss, paandarin natin. Push button mga Renz, paandarin natin sa push button. Isa pa. Kickstart naman, kickstarter. So kung mapapansin nyo, hard starting siya sa push button kahit malakas yung battery at malakas yung starter motor, pero hindi mahirap paandarin sa kickstart. Subukan ulit natin sa push button. So yung ganitong klaseng problema mga katropa, kadalasan maraming mekaniko ang nasisira, maraming mekaniko ang sumasakit ang ulo, at maraming mekaniko ang sumusuko sa ganitong problema. Syempre kahit sino naman mga katropa, kung nagawa mo na lahat, nilinis mo na yung karburador, chinek mo na yung timing, pinalitan mo na yung spark plug, may kuryenteng ignition coil, nilinis yung air cleaner, yung tipong halos lahat nagawa mo na pero hindi mo pa rin mapatino. So sa video na ito mga katropa, ipapakita ko sa inyo kung paano natin susolusyonan yung ganitong klaseng problema, kung paano natin siya isusolve, para kung sakaling na-encounter mo ito sa iyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam mo na ang iyong gagawin. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So heto na yung motor ni boss mga katropa. Inalis na natin yung buong upuan, pero yung kanyang battery isinauli natin dahil kailangan natin ng battery kapag tayo nagtutroubleshoot ng motor. So sabi ni boss mga katropa, ang ginawa daw sa motor niya, yung kanyang air cleaner nilinis na, tinignan yung kanyang elements ng air cleaner kung marumi o hindi, pero good naman daw. Tapos yung kanyang karburador naman, 2 times na nilang nilinis. Yung unang paglilinis nila, chinek kung marumi, at yung pangalawa naman dinouble check lang nila. Tapos yung kanyang fuel pump o yung fuel cock na tinatawag, nagpalit
nagpalit na rin sila pero ganun pa rin. Kaya isinauli nila yung dating fuel cock ni boss. Ang sumunod naman na chinek nila mga katropa, yung makina ni boss, chinek nila kung tama yung pagkakatiming ng kanyang tune-up. Baka mamaya tukod yung kanyang exhaust o tukod yung kanyang intake valve. At nung chinek nila mga katropa, good naman yung kanyang clearance at walang problema. So simpleng tip ko lang sa inyo mga katropa, kapag tayo gumagawa ng motor, dapat tinatanong natin yung customer kung ano ba yung mga ginawa sa motor niya, ano yung mga kinalikot na, ano yung mga pinalitan, at ang pinaka-importante kung sino yung gumagawa. Huwag nating ugaliin na mag-reject ng gawa ng iba dahil doon pa lang sa mga pagtutroubleshoot nila, magkakaroon ka na ng idea kung ano ba yung mga susunod mong gagawin. Kumbaga parang itutuloy mo lang yung troubleshoot na ginagawa nila. Tapos nalaman mo kung sinong gumagawa at sa tingin mo naman trusted mechanic naman yung huling humawak pero hindi niya talaga makuha yung problema kasi meron naman talagang mekaniko na magaling pero syempre hindi naman lahat nalalaman o na i-encounter yung ganitong problema kaya ang nangyari sinusukuan na lang. So kung trusted mechanic naman yung huling humawak, at least alam mo na halimbawa nilinis yung karburador, di hindi ka na maglilinis ng karburador dahil alam mo naman na yung huling naglinis ng karburador ay mekaniko naman talaga at trusted naman na gumagawa. Pero sa ngayon mga katropa, base doon sa sinabi ng customer at kilala ko rin yung huling humawak ng kanyang motor, trusted mechanic naman kaya hindi ko na pagdududahan yung mga ginawa niya kundi itutuloy ko na lang yung pagtutroubleshoot. At syempre hindi na rin tayo magpapagod na mag-check ng karburador, mag-check ng ganito dahil na-check na yan ng trusted mechanic. So kapag naka-encounter tayo ng ganitong klaseng sakit ng SkyDrive mga katropa, dalawa yung possible na sakit nito. Yung unang nagiging sakit ng SkyDrive o nagiging issue yung kanyang karburador. Since naman na sinabi na ng customer na 2 times na nilang nilinis at 2 times nilang chinek yung karburador, wala namang problema, kaya alisin na natin sa listahan ng ating pagtutroubleshoot yung kanyang karburador. Pangalawang nagiging issue o sakit ng ating SkyDrive ay yung kanyang kuryente. Meron kasing issue ang SkyDrive na kapag tinadyakan mo sa kickstart, lalabas yung kanyang kuryente, pero kapag pinush button mo, hindi lumalabas yung kuryente. Isa pang sakit ng SkyDrive mga katropa, kapag kickstart mo, merong kuryente, tapos kapag pinush button mo, may kuryente rin. Pero kung pagmamasdan mo yung kanyang kuryente, o obserbahan mo yung kanyang kuryente, hindi siya sulit na tuloy-tuloy, kundi putol-putol yung lumalabas. Kaya ang nangyayari, hindi rin halos aandar sa push button kasi yung kanyang kuryente hindi kondisyon at putol-putol yung lumalabas. So dalawa yung uobserbahan natin dito mga katropa. Kung pinush button ba may kuryente o wala? At pangalawa, kung pinush button natin, kung may kuryente naman, pero obserbahan natin kung putol-putol yung kanyang kuryente o hindi. So heto yung wire ng ating ignition coil mga katropa. Ang gagawin natin dito, yung wire ng ating ignition coil, itututok natin ng kaunti sa body ground at titignan natin yung kondisyon ng kanyang kuryente. Friends, tadyakan mo. Ay, di. Susi mo. Sagil lang, sagil lang. Sagil lang Sige, tadyak. Okay, ngayon ano naman, push button mo. Ups. Sige. Ups, sige, sige. Ups. Isa pa. Tadyak. Tadyak naman. Sige, tadyak. Ups, sila. Push button. So yun mga katropa yung kondisyon ng kuryente ni boss. Kapag tinatadyakan, malakas yung kuryente, lumalabas. Pero kapag pinush button, minsan walang kuryente at minsan may lumalabas. Kaya yung motor ni boss halos ayaw umandar sa push button kasi yung kanyang kuryente paputol-putol at pawala-wala yung kanyang supply. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganyang klaseng problema dito sa inyong SkyDrive, ang unang gagawin natin, pupunta tayo dito sa bandang stator. Ang gagawin natin, aalisin natin yung stator, kakalasin natin at meron tayong papalitan sa loob niyan. So heto na mga katropa yung ating crankcase cover, binaklas natin dahil ang papalitan natin dito yung kanyang pulser. So kapag naka-encounter kayo ng ganung klaseng problema sa inyong SkyDrive, automatic yan na may problema na yung kanyang pulser. Medyo nagkakaroon na ng grounded yung kanyang coil. Kapag ganun yung problema, magpalit na tayo ng pulser. Dito mga katropa, hindi na natin kailangan magpalit ng buong stator kasi yung stator ng ating SkyDrive medyo may kamahalan. Dati yung presyo ng stator ng SkyDrive nasa 3,000 pero ngayon ata nasa 1,500 hanggang 1,800. Di ko lang kabisado kung magkano. Pero mas makakatipid kayo kung pulser lang yung papalitan natin.
So heto na mga katropa yung bagong pulser na ipinalit natin. At heto naman yung lumang pulser na tinanggal natin dito sa ating stator. So yun lang mga katropa yung gagawin natin dito sa ating stator. Pagkatapos yung mapalitan ng bagong pulser, isauli na natin yung ating crankcase at subukan na natin kung hindi na ba siya mahirap paandarin sa push button. So okay na mga katropa, na isauli na natin yung mga dapat isauli. Yung crankcase cover ng ating motor na isauli na natin. Yung ating spark plug cap na isauli na natin. At subukan na natin yung motor ni boss kung aandar na ba sa push button. Kung kanina sobrang hirap niyang i-push button, halos malobat na. Ngayon subukan natin pagkatapos nating mapalitan ng pulser. So okay na mga katropa, one click lang umandar na agad sa push button. Kung kanina bago natin gawin, halos ayaw umandar sa push button, halos malubat na yung battery. Pero ngayon tignan nyo, one click na lang. So patayin natin, tapos subukan natin uling paandarin sa push button. Friends, tadyakan mo nga. So all good na yung motor ni boss mga katropa, wala nang problema sa kickstart at wala na rin problema sa push start. Na-solve na natin yung kanyang problema sa kanyang push button. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana sa tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.